Grabe mga tol, napakalala ng tama rito ni Luffy. Kinumpara ito ng liquor sa ginawa ni Crocodile kay Luffy, pero grabe mas napaka-brutal nga ng ginawang ito ni Im-sama. Sobrang deadly ng tama ni Luffy mga tol at maraming dugo nga ang nawawala sa kanya. One Piece Chapter 1188 at ang title nga nito ay Void. At nagsimula ang chapter mga tol kung saan naaalala ni Im-sama si Joy Boy. Mukhang unang beses nga itong magkakilala si Joy Boy at Im-sama kung saan tinanong nga ni Joy Boy si Imo kung sino ba raw ito. At yung way nga ng pagsasalita dyan ni Imo mga tol pareho na sa way sa kung paano nga siya magsalita ngayon. Yung parang bata ba mga tol o nagsasalita nga siya in third person. Sinabi niya nga na siya si Imo at sino ba raw yung kausap niya. Nagpakilala naman dyan si Joy Boy at tumawa nga ito. At makikita natin sa panel na yan mga tol na talagang pareho nga yung tawa nilang dalawa ni Luffy. Kaya siguradong magkamukha nga talaga ang dalawa. At dito balik sa present mga tol kung saan makikita natin na parang inis nga si Imo at sinabi niya nga na talagang matagal nang wala si Joy Boy. Pero bakit daw na ipapaalala niyang si Luffy ang mga memoryang yun sa kanya. Sabay sugod na nga dyan ni Im-sama mga tol at makikita natin na nabalot na nga ng itim na apoy ang kamay niya. At sumagot naman si Luffy na paano niya nga raw malalaman yon. Sumuntok na nga talaga dito si Im-sama mga tol pero umilag nga dyan ang ulo ni Luffy. Pero ang matindi nga dyan, ang kamay ni Im-sama mga tol parang naging black flame at sinundan nga kung saan papunta ang ulo ni Luffy. At kasunod nga niyan dito sa pool si Luffy mga tol at talagang napakatinding suntok yung tinamo niya mula kay Im-sama. Parang naging goma rin mga tol ang nangyari sa kamay ni Im-sama at sinundan nga nito kung saan papunta ang ulo ni Luffy. Pero mukhang dahil nga ito mga tol sa may buhay nga yung omen o black flame ni Im-sama. Kaya nagawa nga nitong magbend o sundan kung saan man pupunta ang ulo ni Luffy. Grabe mga tol, sobrang tindi ng ability ni Im-sama kung saan nagagawa niya nga yung nagagawa ng devil fruit ni Luffy. At dito makikita natin yung impact ng ginawa niyang suntok mga tol. Bagsak si Luffy sa lupa at napakatinding pagsabog nga yung nangyari dyan. Pero kahit na nga ganun, napakabilis nga bumangon at bumalik agad sa laban ni Luffy. Pero makikita natin dyan na parang nasunog nga siya dahil sa suntok na yun ni Im-sama. Sumuntok nga rin dito si Luffy mga tol pero bigla na nga lang nawala dyan si Im-sama at napunta nga agad sa likod niya. Sabay tusok nga nito ng sibat kay Luffy mga tol pero napakabilis nga rin ang reaction dyan ni Luffy. Nakapunta nga rin siya sa likod ni Im-sama pero naramdaman nga rin siya nito. Sabay napakaraming suntok nga ang pinakawalan dyan ni Luffy mga tol pero nagawa na nga itong salagin lahat ni Im-sama. At nagtataka nga dyan yung si Luffy dahil kanina nga raw nagawa niyang makatama dahil siguro ngayon hirap na nga siya. Umatake na nga muli si Im-sama rito gamit ang omen at sunod-sunod nga nitong tinarget si Luffy. Napakaraming omen o black flame na may buhay ang binibitawan dyan ni Im-sama pero dito talagang tumatakbo nga si Luffy mga tol na parang Looney Tunes. Nasabi niya nga dyan na muntik na nga raw siya dun pero talagang patuloy nga siya diyang sinusundan ng mga omen. Kaya dito luwa nga talaga ang mata niya dahil kahit ilagan niya nga ang mga ito sumusunod nga sa kanya. So gumamit na nga siya rito mga tol ng jet gatling kaya nagawa niya na nga pasabugin ang mga omen na yan ni Im-sama. At dito ang matindi mga tol, nag-transform nga si Luffy sa bagong Gear 5 form niya. Naging isa nga siyang literal na genie mga tol at mas napakalaki niya na nga kesa kay Im-sama. Siguradong parte nga ito ng imagination power ni Luffy mga tol kung saan kaya niya mag-transform o i-manifest yung mga bagay na naiisip niya. Ang nakakatawa pa nga dyan sinabi ni Luffy na nakita niya nga raw ang naging laban nito kay Loki at hindi niya nga raw hahayaan na mauwi na lamang sa wala ang pagkamatay ni Loki. Sabay dito nga nagsalita si Loki mula sa malayo at sinabi na buhay pa nga raw siya. Parang naghay nga lang dyan yung si Luffy at nagulat nga rin na buhay pa pala si Loki. Pero atake na nga dyan ng omen si Im-sama mga tol. Tatamaan nga si Loki dahil sa nakalinya nga dyan yung si Luffy. Napamura na nga lang dyan yung si Loki at sinabi sa Ragnar na gumalaw nga raw ito. Hindi nga kayang igalaw ng Ragnar yung si Loki kaya ang ginawa nga nito sasalagin niya na nga lang ang atake ni Im-sama. Buti na nga lang at nandyan si Jinbei, ginamit nga nito ang kanyang fishman karate para masalag ang omen na yun ni Im-sama. At nabigla nga rito si Luffy mga tol sa ginawa na yun ni Jinbei. Sabi naman dito ni Jinbei kung gusto nga raw ni Luffy na protektahan nila yung si Loki talagang gagawin nga raw nila yon. At dito sabi ni Luffy buti na nga lang daw si Jinbei na nga raw ang bahala dyan kay Loki. After all malapit na kaibigan nga raw nila ito. At mas lalong nainis nga dyan si Loki mga tol at bakit nga raw siya tinatawag na pal o malapit na kaibigan. At tinawag niya pa nga si Luffy Squirt. Sabi naman ni Jinbei sila na nga raw ang bahala at mag-focus
na nga lang daw si Luffy sa kalaban. Napatanong naman si Nami kung si Luffy ba talaga ang genie na yon at kalaban nga raw nito ang lalaking yun kanina. Habang si Usopp naman hindi nga makapaniwala at napatanong nga kung sino ba yung kalaban nilang yan. Sabi naman dito ni Brook, wala nga raw dapat mas mataas sa mga God's Knight except sa mga Gorosei. Tanong naman ni Usopp, tingin ba raw ni Brook commander ito ng mga God's Knight? Sagot naman ni Brook, wala na nga raw organization ang mas marami pang misteryo kesa sa world government. At dito pinapakita mga tol na malapit na nga talagang tuluyang matunaw ang yelo kung saan nakakulong nga si Gunku. Tinatawag nga itong Princess Shuri ni Brook at may nagtanong nga dyan na kung paano nga raw nila ililigtas ito frozen na. At may nagsabi nga na back then na-frozen na nga raw si Luffy at Robin. At siguro yun nga mga tol yung time na nakalaban nga nila si Aokiji. Napansin ni Im-sama yung mga nangyayari at napatanong nga siya kung kapalaran ba ni Gunku ang makalaya sa yelo. At nagtataka nga rin siya dahil sa tinatawag ng aprong kalansay na yun na Princess Shuri si Gunku. At mukhang naalala nga mga tol ni Im-sama si Brook 70 years ago. Habang nangyayari yan, sinamantala ni Luffy yung pagkakataon at umatake nga siya kay Im-sama. Napakatinding suntok ang binitawan dyan ni Luffy mga tol habang sinasabi niya nga na wide open daw ito, pero nagawa ang salagin ni Im-sama mga tol ng isang kamay ang suntok na yan ni Luffy. Habang sinasabi nga nito na hindi ba raw nakita ni Luffy kung papaano niyang pinatumba ang giant na si Loki. Sabay gamit niya na nga dyan ang oven mga tol at pinalabas niya nga muli ang espadang stigma. Buti na nga lang at nagawa nga makailag ni Luffy mga tol, pero patuloy nga ritong nagpapakawala si Im-sama ng mga black flame niya na merong buhay. At ang mga black flame nga na yan talagang sinusundan si Luffy. Nakatayo nga lang dito si Im-sama mga tol nang bigla niya nga pinaikot-ikot yang sibat niya. Naging black flame nga ito sabay may lumabas ng panibagong sandata mula dyan sa bilog na apoy na nasa may likuran niya. At ang sandata na yan mga tol isang espada na tinatawag niya nga Blade of Void. At kasabay nga niyan pinapakita na yung puno nga malapit kay Im-sama mga tol bigla na lamang nalagas. Makikita natin dito na nalagas nga lahat ng mga dahon ng mga sanga ng Adam Tree habang patuloy namang tumatakbo si Luffy at napansin niya nga ang mga nangyayari sa mga nalagas na dahon. Sabi dyan ni Imo ngayon daw clear niya yung view niya. Sumagot naman si Luffy na ganun nga rin daw sa kanya. Pero grabe, bigla na nga lang nawala sa kanya tatayuan niya si Im-sama mga tol habang sinasabi nga dyan ito na alam niya raw na hindi naman talaga yan si Joy Boy. Napakatindi ng tingin dito ni Im-sama at bigla na nga lang naglabas siya dyan ng omen na hindi na nga nagawa pang ilaga ni Luffy. Nakapitan nga siya ng mga black flame na yan mga tol at kasunod nga niyan ito na grabe mga tol ang nangyari kay Luffy. Itinarak ni Imo ang espadang void sa dibdib ni Luffy habang sinasabi niya nga na kung si Joy Boy nga raw ito hindi raw ito ganyan kahina. Grabe mga tol, sa panel na yan makikita natin ang brutal na pagsaksak ni Im-sama kay Luffy. Hindi nga nagawang makailag ni Luffy mga tol dahil sa mga black flame at grabe napakalaki nga ng espada na yan mga tol na tumusok nga sa dibdib ni Luffy. Ikinumpara nga ito ng liquor mga tol sa ginawa ni Crocodile pero grabe mas napakalala nga ng nangyari dito kay Luffy mga tol. Nabalot nga talaga siya dyan ng dugo at talagang deadly nga ang tama niyang yan. Kitang kita natin yung size comparison ni Luffy at Imo mga tol. Napakalaki nga ni Imo at mukhang kasing laki nga siya ni Kaido. At ang comment nga dyan ng editor mga tol, the king of the world with overwhelming aura. Grabe mga tol ang lakas ni Im-sama. Pinakita niya nga kay Luffy kung gaano ito kahina. Ano kayang klaseng kapangyarihan mga tol ang kailangan ni Luffy para matapatan si Im-sama? Grabe mga tol, tama na talagang lagi nang natatalo si Luffy sa unang sagupaan. Pero dito nga mga tol, parang pinatay nga siya ni Im-sama. Sa mga puntong yan, siguradong kayang-kaya ang tapusin ni Imo si Luffy. At mukhang pagiging main character nga lang ang magliligtas kay Luffy mga tol. So ayan nga lang kabuuan ng video natin. Syempre, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Bali break nga tayo next week kaya 2 linggo yung hihintay natin para sa kasunod na chapter. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!